At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ng chairman ng House Committee on Public Order and Safety at kinatawan mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila. Representative Roland Valeriano, welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Napapakinggan at napapanood po tayo sa ating digital channels ng Bombo Radio Philippines at sa iba't ibang platform. Welcome to the program. Magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po at sa lahat ng kadenis at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa malawakan yung programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, nais po namin makumusta lamang. May mga narinig ho kami na mga unofficial information na nagsasabi na posible daw na naman ang pagbabago ng liderato ng Kongreso. Meron po bang posibleng pagpapalit ng liderato dyan sa Kamara? Batay ho sa inyong nahihigingan o napapakinggan o ano pa mang impormasyon na nakakala po ninyo matapos po yung parang remarks nito si Representative Ronnie Puno na hindi raw sila kontento sa liderato ni Speaker Bogie D? Last day po namin before the break is Wednesday. At wala naman pong ganong ugong pero yung diskontento po siguro normal lang yon sa House member. Imagine mo 300 plus po yun. Talagang iba-iba na opinion at kanya-kanyang lugar siyempre yan. Lahat pinoproteksyonan yung kanyang distrito. Normal lagi naman pong may ganon sa Kongreso pero to shake up, lahat po kami, tingin ko, majority of the congressmen still support the president. So, pag sinuportahan mo yung presidente, susuportahan mo rin yung speaker. Nag-iwahiwalay po kami ng maayos naman at walang, siguro po ano lang yon, baka nakalabit lang o baka chismis lang po yun. Pero naniniwala ako na meron pong suporta si Speaker Bogie D. I see. Pero ang tanong ho, talagang nitong mga nakalipas na pagkakataon, may mga lumulutang ho talaga, kaya lang walang gustong magkumpirma so far. Matanong ko lamang ho, mula dyan sa inyong grupo, solid ho ba ang inyong partido, yung National Unity Party? O may tuturing ba itong black voting in terms of mga serious issues like House leadership or even yung impeachment case pending dyan sa Kongreso, Representative Valeriano? Actually, ang NUP po kahit kailan hindi naman nagdikta sa amin ng dapat namin gawin. Kaya nga po ako natutuwa sa nasa iba kong partido na very broad ang thinking. Lalo na sa ganitong pagdating na pagkakataon. Ang namumuno po sa amin ay si Deputy Speaker Ronaldo Puno na siguro everybody will say na veteran politician po siya, lalo na pagdating sa wala po siyang instruction na ganyan. Ang sabi niya nga, we are all waiting for the smoking gun at kung may makita, bumoto kayo, ayaw sa nararapat. At kung walang makita, wala tayong magagawa. So, ang huli po namin usapan talaga ng partido, tignan muna natin yung ebidensya pero wala pong dikta. At kahit kailan, hindi naman nagdikta ang NUP sa dapat gawin ng isang miyembro niya. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Representative Valeriano. Representative, bilang bahagi po ng Justice Panel, ano po yung inaasahan at aasahan natin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong nakabreak na ang Kongreso? Deklara po yung chairman ng Justice Committee na si Chairman Luistro na tuloy-tuloy naman po kahit nakabakasyon ng Kongreso, kahit break, meron pong pahintulot ang Speaker of the House na pwedeng ituloy yung committee hearing dahil ano po to, importante po at may timeline po na kasi yun na dapat matapos siya within, I think, not less than 60 days yata. So, tatapusin po yan, may hearing na by next week at inaasahan po namin na inimbitahan po si Vice President Sara Duterte doon sa hearing na yon. Nasa kanya po yun if she will attend or not. At ngayon ngay ipinatawag nga si Vice President Sara Duterte. Obligado po ba siyang humarap na personal o pwede naman kahit abogado o kinatawan niya lamang? Pwede po siyang magpadala ng kinatawan at hindi siya umattend sa hearing pero yung
i-hear po yung case niya, yun po ang hindi maiwasan ng Kongreso dahil yan po ay kasama sa guidelines na nilabas ng Supreme Court nitong huli na kinakailangan mabigyan siya ng pagkakataon at kung hindi man siya dumating, mabigyan ng full-blown na hearing bago dalhin sa plenary ulit at kung magkakaroon ng boto sa plenary in regards do sa mga isinumiting ebidensya sa Justice Committee at makakuha na 105 or more than 105 votes sa plenary, iakit na to papuntang Senate. At tingin ko doon sa Senate po mukhang hindi siya dumalo ron. Definitely, dahil lang Senate po ang tatayong huwes dito sa impeachment case. Ang Kongreso po ang tatayong prosecutor. And through the process of the impeachment ni Vice President Sara Duterte, we know na maraming mga kongresista na nagbibigay ng mga comments. Sa inyo po, Representative, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ni Representative Toby Tiangco na kaya lang pinapa-impeach ang pangalawang Pangulo dahil hindi raw ito maareglo ng 1,000,000%? Nagpa-impeach po kay Vice President Sara Duterte, nanggaling po yan sa mga private complainant, kung matatandaan po ninyo. At ang Kongreso po, naging papel dyan, dapat di ba merong mag-endorse ng complaint. I think 4 o 3 impeachment po, andyan yung sa Makabayan yata, di ba? Na ang naging papel po ng Kongreso dyan ay i-endorse yung impeachment nila. At pagkatapos, nakatali naman po ang kamay ng Kongreso dito na kinakailangan nilang i-hear, kinakailangan basahin sa plenary within 3 days, within 10 days, at pagkatapos dapat dali sa Justice Committee at pag-usapan kung wala pong lusot ang Kongreso doon, dati sa constitutional responsibility at obligasyon na i-hear yan. Dahil pag hindi naman po, mariremis natin yung duty natin sa Constitution. Kaya mukhang wala pong basihan naman yung ganong mga paratang. Thank you so much, Representative Pambudanis. Okay, with that, from time to time, kami muli pong makikipag-ugnayan sa inyo. So maraming salamat po, Representative Valeriano, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kinatawan ho yan ng ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila at Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, si Representative Roland Valeriano, naghatid po sa atin ng mga update mula dyan sa Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.